Isipin mo ito, ikaw ay edad 80, pero habang ang iba ay hirap tumayo mula sa upuan, ikaw ay nakakalakad pa ng tuwid, walang tungkod, at kaya pang umakyat ng hagdan na parang edad 30 lang. Walang kirot, walang iniindang pananakit sa tuhod, at ang mga apo mo bilib na bilib sa sigla mo. Tanong mo siguro, posible pa ba iyon sa edad natin? Oo, posible. At ang sikreto ay nasa isang pagkain na baka hindi mo pa sinasadyang iniwasan o kaya ay nakakain mo lang paminsan-minsan. At kapag ginawa mo itong parte ng buhay mo, malaki ang tsansang mas matagal kang makakatayo, makakalakad, at makakagalaw ng walang iniindang sakit sa tuhod kahit lumampas ka pa sa edad 80. Alam ko marami sa atin ang nasanay sa ideya na habang tumatanda, natural na manghihina ang tuhod at magiging mabagal na ang kilos. Pero kung iisipin mo, bakit may mga matatanda na kahit edad 80 ay 20, parang mas maliksi pa kaysa sa iba na mas bata sa kanila? Hindi ito magic, hindi rin mamahaling operasyon. Kadalasan, simple lang ang dahilan kung ano ang nilalagay nila sa plato nila araw-araw. Isa sa pinakamabisang pagkain para sa tuhod ay ang tinatawag na sabaw ng buto o bone broth. Maraming matatanda sa probinsya ang matagal nang gumagawa nito. Hindi dahil sa uso, kundi dahil ito na ang tradisyon sa kanilang pamilya. Kapag pinapakuluan mo ang buto ng baka o manok ng maraming oras, lumalabas ang collagen, glucosamine at chondroitin, mga sangkap na tumutulong magpanumbalik at magpanatiling matibay ang cartilage sa tuhod. At kung hindi mo alam, ang cartilage ang parang shock absorber ng tuhod mo. Kapag manipis na ito, doon nagsisimula ang pananakit at paninigas ng galaw. Kuwento ko sa iyo si Mang Ernesto, 82 anyos na tindero sa palengke. Araw-araw siyang nagbubuhat ng mga kahon ng gulay, pero wala kang maririnig na reklamo sa tuhod niya. Nang tanungin ko kung ano ang sikreto niya, simpleng sagot lang ang binigay. Araw-araw akong umiinom ng sabaw ng buto, anak, kahit isang tasa lang. Hindi siya bumibili ng mamahaling supplements, hindi rin siya pumupunta sa gym. Pero ang tuhod niya parang bata pa rin ang gamit. Kung gusto mong subukan, madali lang. Maglagay ng mga buto ng baka o manok sa malaking kaserola, lagyan ng tubig, kaunting asin, paminta, sibuyas, at gulay tulad ng carrots o celery. Pakuluan ng 6 hanggang 8 oras sa mahina ang apoy. Ang resulta, malapot at malasa na sabaw na puno ng sustansya. Uminom ng 1 tasa nito tuwing umaga o hapon. Hindi lang nito pinalalakas ang tuhod mo. Nakakatulong din ito sa balat, buhok at pangkalahatang kalusugan. Pero hindi lang sabaw ng buto ang sikreto. Ang isa pang hindi dapat maliitin ay ang maliliit na buto ng linga o sesame seeds. Maliit man ito, siksik naman sa calcium, magnesium, at zinc na mahalaga sa buto at kasukasuan. Sa ibang bansa tulad ng Japan at India, regular na kinakain ang linga bilang pampalakas ng joints. Pero kahit dito sa Pilipinas, madali itong hanapin at mura lang. Pwede mong durugin at ihalo sa kanin, sa ginisang gulay o sa tinapay. Kung gagawin mo ito araw-araw, makakatulong itong palakasin ang buto at cartilage sa tuhod mo. May isa pa akong kilalang lola sa Tarlac, edad 81, na halos araw-araw nagdidikdik ng linga at nilalagay sa kanyang ginataang kalabasa. Sabi niya, dati ay hirap siyang maglakad tuwing umaga, pero ngayon ay kaya na niyang mag-ikot sa kanilang bakuran nang hindi napapahinto para magpahinga. Ang mga ganitong maliliit na pagbabago sa diet ay pwedeng magdala ng malaking pagbabago sa kalidad ng buhay mo. Pangatlong pagkain na dapat isama sa listahan mo ay luya. Ang luya ay may natural na sangkap na tinatawag na gingerol na may malakas na anti-inflammatory properties. Ibig sabihin, nakakatulong ito magbawas ng pamamaga sa kasukasuan na isa sa mga dahilan kung bakit sumasakit ang tuhod. Maaari mo itong gawing salabat o ihalo sa ulam tulad ng tinola at adobo para makuha ang benepisyo araw-araw. Kung iniisip mo, paano kung wala akong oras maghanda? Tandaan, hindi mo kailangang gawin lahat agad-agad. Simulan mo lang sa isa. Halimbawa, bukas umaga, magpakulo ka ng luya at gawing tsaa.
Sa susunod na linggo, subukan mong magluto ng sabaw ng buto. Kapag nasanay ka na, idagdag mo na rin ang linga sa iyong pagkain. Hindi mo namamalayan, unti-unti nang lumalakas at nagiging mas flexible ang tuhod mo. Mahalagang maintindihan na ang susi dito ay consistency. Walang silbi ang kahit pinaka-healthy na pagkain kung isang beses o 2 beses mo lang kakainin. Ang mga matatanda na malakas pa rin ang tuhod sa edad 80 ay yung mga gumawa ng tamang pagkain bilang parte ng araw-araw na routine nila. Hindi lang kapag may nararamdaman na silang sakit. Ngayon, baka may kilala ka na mahina na ang tuhod sa edad 60 pa lang. Malamang kulang sila sa mga ganitong uri ng pagkain at baka masyado ring umaasa sa instant o processed food. Tandaan, ang processed food ay madalas puno ng asin at preservatives na pwedeng magdulot ng pamamaga at magpalala ng pananakit ng kasukasuan. Kaya kung gusto mong umabot sa edad 80 na malakas pa ang tuhod, unahin mo na ang natural at sariwang pagkain. Sa susunod na bahagi ng ating usapan, tatalakayin natin ang iba pang mga pagkaing mura lang, madaling hanapin sa palengke at subok na ng maraming matatanda para manatiling matatag ang kanilang mga tuhod. Baka magulat ka na ang ilan dito. Araw-araw mo nang nakikita pero hindi mo alam kung gaano kalaki ang tulong nila sa iyong kalusugan. Kung gusto mong manatiling malakas ang tuhod mo kahit lampas 80, manatili ka lang dito dahil ang mga susunod na tips ay pwede talagang magbago ng buhay mo. Kung nandito ka pa, i-comment mo nga ang salitang malakas ang tuhod. Kung naaalala mo, sa unang bahagi ay pinag-usapan natin ang sabaw ng buto, linga at luya bilang mga simpleng pagkain na pwedeng magpanatili ng lakas at flexibility ng tuhod. At gaya ng sabi ko, hindi mo kailangan gumastos ng malaki o maghanap ng mahirap hanapin na sangkap para mapanatili ang lakas ng kasukasuan. Ngayon, itutuloy natin ang listahan at tatalakayin ng iba pang pagkaing subok na ng maraming matatanda, mga pagkaing mura, madaling hanapin, at may malakas na epekto sa kalusugan ng tuhod kahit sa edad 80 pataas. Isang hindi mawawala sa usapan ay ang malunggay. Kung tutuusin, marami sa atin ang may puno ng malunggay sa bakuran, pero madalas hindi natin masyadong binibigyan ng halaga. Ang malunggay ay siksik sa calcium at phosphorus na parehong mahalaga para sa buto at cartilage. Bukod pa doon, mataas din ang vitamin C nito na tumutulong sa collagen production. At alam mo na siguro na collagen ang isa sa pangunahing sangkap para manatiling matibay at hindi masakit ang tuhod. Kung araw-araw kang kumakain ng malunggay, lalo na kung sariwa at bagong pitas, makakatulong ito sa pagpapalakas hindi lang ng tuhod, kundi pati ng iba pang kasukasuan sa katawan. Kuwento ko sa iyo si Aling Pilar, 77 anyos. Araw-araw ay gumigising siya ng maaga para magdilig ng kanyang mga tanim. At isa sa mga pinagmamalaki niya ay ang malunggay sa gilid ng bahay. Sabi niya, hindi siya nagmimiss ng pagkakataon na ilagay ito sa tinola o munggo. At ngayon, kahit lampas 70 na, kaya pa niyang maglaba ng mano-mano at magbuhat ng timba ng tubig nang walang iniindang sakit sa tuhod. Pangalawang dapat isama sa diet mo ay ang kalabasa. Oo, simple lang ang kalabasa, pero punong-puno ito ng beta-carotene at antioxidants na tumutulong magbawas ng pamamaga sa joints. Isa sa mga dahilan kung bakit sumasakit at naninigas ang tuhod ay dahil sa chronic inflammation. Kapag kumakain ka ng pagkain na mataas sa antioxidants tulad ng kalabasa, natutulungan mong bumaba ang pamamaga at mas madali para sa katawan na mag-repair ng nasirang cartilage. Maganda rin ang kalabasa dahil mataas ito sa potassium na tumutulong sa kalamnan sa paligid ng tuhod para hindi madaling mangalay. Kung gusto mo ng masarap at simpleng paraan para kainin ang kalabasa, subukan mo itong gawing ginataang kalabasa na may malunggay. Isang ulam, doble ang sustansya para sa tuhod mo. Mura lang, madaling lutuin, at kahit araw-araw mo kainin, hindi ka mabibigatan sa bulsa. Pangatlong pagkain sa ating pagpapatuloy ay ang isda, lalo na ang mga matatabang isda tulad ng tamban, galunggong at bangus.
Maraming matatanda ang alam na ang isda ay maganda sa puso, pero madalas nakakalimutan na maganda rin ito para sa joints. Dahil mataas sa omega-3 fatty acids ang mga ganitong isda, nakakatulong ito magbawas ng pamamaga at pananakit. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang mga taong regular na kumakain ng isda ay mas kaunti ang nararanasang joint pain kumpara sa hindi kumakain nito. Isipin mo, kung 2 beses o 3 beses sa isang linggo kang kakain ng inihaw o pinasingawang bangus, hindi lang puso mo ang lumalakas, kundi pati tuhod mo ay mas nagiging matatag. At sa halip na puro karne ang kainin, mas mainam na balansehin ito ng isda para mas mababa ang inflammation sa katawan. Gusto ko ring banggitin ang kamote dahil ito ay underrated pagdating sa joint health. Maraming matatanda ang sanay na kainin ito bilang merienda, pero hindi nila alam na mataas ito sa vitamin A, vitamin C at fiber na tumutulong sa pagpapababa ng inflammation. Bukod dito, ang kamote ay mababa ang glycemic index kaya maganda rin para sa mga may diabetes na karaniwan sa maraming seniors. Kapag mas stable ang blood sugar, mas mababa ang risk ng pamamaga sa katawan at mas nagiging malakas ang joints at muscles. May kilala akong lolo sa Bicol na araw-araw ay kumakain ng nilagang kamote sa umaga kapalit ng kanin. Sabi niya, mas magaan sa pakiramdam, hindi siya antukin. At pakiramdam niya ay mas magaan din gumalaw ang kanyang mga tuhod. Simple lang, pero malaking epekto sa pang-araw-araw na buhay. Panghuli para sa bahaging ito, gusto kong ibahagi ang tungkol sa munggo. Bukod sa mura at madaling hanapin, mataas ito sa protein, iron at magnesium. Mahalaga ang protein sa pagpapalakas ng kalamnan na sumusuporta sa tuhod, habang ang iron ay tumutulong sa sirkulasyon ng dugo para mas maganda ang daloy ng sustansya sa joints. Kapag mas malakas ang muscles sa paligid ng tuhod, mas kaunti ang pressure sa mismong kasukasuan, kaya mas hindi ito mabilis masira. Kung iisipin mo, lahat ng pagkaing nabanggit natin ay madaling makuha sa palengke. O minsan, libre pa dahil pwede mong taniman sa bakuran. At higit sa lahat, hindi ito nangangailangan ng mamahaling reseta o supplements para maging epektibo. Basta't consistent ka, malaki ang maitutulong nito sa kalidad ng buhay mo. Ngayon baka iniisip mo, kaya ko pa bang simulan ito kung matagal na akong may sakit sa tuhod? Ang sagot ay oo. Kahit may nararamdaman ka na, makakatulong pa rin ang mga pagkaing ito para maibsan ang sakit at mapabagal ang paglala ng kondisyon. Hindi man nito agad ibabalik ang dating lakas ng tuhod mo. Pero sa bawat araw na ginagawa mong healthy ang kinakain mo, unti-unti mong mababalik ang flexibility at lakas nito. Kung sisimulan mo ngayon, isipin mo kung ano ang magiging pakiramdam mo makalipas ang 6 na buwan. Baka sa susunod na reunion, ikaw pa ang maunang tumayo para salubungin ang mga bisita. Baka ikaw na ang maunang maglakad sa palengke ng walang tungkod. Ang bawat simpleng desisyon na kainin ng tama at iwasan ang nakakasama ay hakbang patungo sa mas malakas na tuhod kahit lampas 80 na. Sa susunod na bahagi, mas lalo pa nating palalalimin ang usapan dahil may mga pagkain at inumin na akala mo ay walang kinalaman sa tuhod, pero kapag isinama mo sa araw-araw, makikita mo ang malaking pagbabago sa lakas at tibay ng iyong mga kasukasuan. At hindi lang ito tungkol sa pagkain, pag-uusapan din natin kung paano tulungan ang katawan na mas maabsorb ang mga sustansya para mas epektibo ang epekto nito sa tuhod mo. Kung nandito ka pa hanggang ngayon, i-comment mo na nga ang matatag na tuhod. Sa mga nauna nating bahagi, pinag-usapan natin ang mga pagkaing gaya ng sabaw ng buto, linga, luya, malunggay, kalabasa, isda, kamote at munggo. Lahat mura, madaling makuha at subok na ng maraming matatanda para panatilihing malakas at matatag ang tuhod kahit lampas 80 na ang edad. Ngayon naman, dadagdagan natin ang listahang ito ng ilang pagkain at inumin na baka hindi mo agad iisipin na may kinalaman sa kalusugan ng tuhod. Pero kapag ginawa mong parte ng araw-araw, makikita mo ang epekto sa tibay
at lakas ng kasukasuan mo. Isa sa mga dapat mong isama ay ang gulay na pechay at iba pang leafy greens tulad ng spinach at mustasa. Bakit? Dahil mataas ang vitamin K nito na mahalaga para sa bone health at sa tamang daloy ng calcium sa katawan. Kapag kulang ka sa vitamin K, mas madaling mag-brittle o humina ang mga buto at mas mataas ang tsansang magkaroon ng injury sa tuhod. Bukod pa doon, may antioxidants din itong tumutulong magbawas ng inflammation. Kung gusto mong gawing mas masarap ang pagkain nito, subukan mong igisa sa bawang at kaunting mantika o gawing sahog sa tinola. Kwento ko si Tatay Florante, edad 84. Halos araw-araw, kumakain siya ng ginisang pechay na may kaunting isda o tokwa. Sabi niya, dati ay madalas sumakit ang tuhod niya kapag malamig ang panahon, pero mula nang mas palaging may gulay sa kanyang plato, mas bihira na niyang maramdaman iyon. Hindi siya mahilig sa mamahaling gamot, pero masigasig siya sa pagkain ng sariwa at masustansya. Pangalawa, kailangan nating banggitin ang itlog, lalo na ang itlog ng manok o pato. Maraming matatanda ang iniiwasan ito dahil sa maling akala na masama ito sa kalusugan ng puso kapag madalas kainin. Pero kung wala kang kondisyon na bawal sa iyo ang itlog, napakagandang source ito ng protein at vitamin D. Dalawang bagay na mahalaga para mapanatiling malakas ang kalamnan at buto sa paligid ng tuhod. Tandaan, kapag malakas ang muscle sa paligid ng kasukasuan, mas kaunting stress ang napupunta mismo sa tuhod, kaya mas tumatagal ito ng walang sakit. Kung gusto mo ng dagdag sustansya, pwede mong kainin ang itlog kasama ng gulay, tulad ng ginisang pechay o spinach omelette. Isang simpleng ulam, pero malaki ang ambag sa kalusugan ng tuhod mo. Pangatlo, huwag kalimutan ang saging, lalo na ang lakatan at saba. Ang saging ay mataas sa potassium na tumutulong sa muscle function at pumipigil sa cramps. Kapag madalas mangalay ang tuhod at binti mo, posibleng kulang ka sa potassium. Bukod pa dito, nakakatulong din ang potassium sa tamang balanse ng fluid sa katawan, na mahalaga para hindi madaling mamaga ang kasukasuan. Sa halip na processed snacks, gawing merienda ang saging 2 beses sa isang araw. Siyang kilala akong mag-asawang senior sa Pangasinan na araw-araw ay kumakain ng nilagang saba sa umaga at hapon. Sabi nila, parang hindi sila madaling mapagod kapag namumulot ng gulay sa bukid at bihira silang makaranas ng pananakit sa tuhod. Isa pa sa mga dapat isama ay ang yogurt o gatas, lalo na kung mababa sa asukal. Mataas ito sa calcium at probiotics. Ang calcium ay halatang mahalaga para sa buto, pero ang probiotics ay tumutulong para mas maging healthy ang tiyan at bituka. Kapag maayos ang digestion, mas epektibong naa-absorb ng katawan ang mga sustansya mula sa pagkain, kabilang na ang mga kailangan ng tuhod mo tulad ng calcium, magnesium at protein. Kung hindi ka mahilig sa yogurt, kahit isang baso ng gatas sa umaga o bago matulog ay makakatulong. Panghuli para sa bahaging ito ay ang tubig. Oo, simpleng tubig, pero napakalaki ng papel nito sa kalusugan ng tuhod. Tandaan na ang cartilage sa tuhod ay halos gawa sa tubig. Kapag kulang ang hydration mo, mas madaling matuyo at masira ang cartilage at mas mabilis sumakit ang tuhod. Kaya't siguraduhin na umiinom ka ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw. Hindi sapat ang kape o soft drinks. Sa katunayan, mas mabuti pang bawasan ang mga iyon dahil maaari silang magdulot ng dehydration. Isipin mo ang tuhod mo na parang makina ng sasakyan. Kapag walang langis, madaling uminit at masira ang mga piyesa. Ganon din ang cartilage, kailangan nito ng sapat na fluid para manatiling smooth ang galaw at maiwasan ang friction. Ngayon, baka iniisip mo, marami na akong dapat kainin, paano ko sisimulan? Ang sagot, isa-isa lang. Pumili ka ng 2 pagkain mula sa lahat ng nabanggit natin sa part 1 hanggang part 3 at gawing parte ng araw mo sa loob ng 1 linggo. Kapag nasanay ka na, magdagdag pa ng isa. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo na isama agad lahat dahil ang mahalaga ay kaya mong panindigan sa mahabang panahon. At higit pa sa pagkain, tandaan na may mga simpleng gawain na makakatulong din para mapanatiling malakas ang tuhod.
tulad ng light stretching sa umaga, paglalakad sa tamang oras ng araw, at pag-iwas sa sobrang bigat na dala. Pero ang maganda sa lahat ng ito, kapag malakas ang tuhod mo dahil sa tamang pagkain, mas madali para sa iyo na gawin ang mga simpleng ehersisyong iyon. May isa akong kilalang senior na si Lolo Andres, edad 86. Noong mas bata pa siya, halos araw-araw ay nagbubuhat siya ng mabibigat sa trabaho. Pagdating ng edad 70, nagsimula na siyang makaramdam ng sakit sa tuhod. Pero imbes na maghintay lang at umasa sa gamot, sinimulan niyang ayusin ang diet niya. Unti-unti, idinagdag niya ang sabaw ng buto, malunggay, isda, at saging sa kanyang araw-araw. Makalipas ang 1 taon, kaya na niyang maglakad ng 2 kilometro nang walang tungkod. Kaya kung iniisip mo na huli na para sa'yo, isipin mo si Lolo Andres. Walang pinipiling edad ang pagbabago. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin, hindi lang ang dagdag na pagkain para sa malakas na tuhod, kundi pati ang ilang iwasan na pagkain at ugali na pwedeng sumira sa iyong kasukasuan. Dahil kahit gaano kaganda ang kinakain mo, kung patuloy ka namang may mga gawain at pagkain na nakakasama, hindi mo mararamdaman ang buong benepisyo ng mga tips na ito. Kung nanonood ka pa hanggang ngayon, i-comment mo ang tibay ng tuhod. Sa mga naunang bahagi, pinag-usapan natin ang mga pagkaing makakatulong para manatiling malakas ang tuhod kahit sa edad 80 pataas. Pero gaya ng sinabi ko kanina, kahit gaano kaganda ang mga kinakain mo, kung may mga pagkain at gawain ka pa rin na nakakasira sa tuhod, hindi mo makikita ang buong benepisyo. Kaya mahalaga ring malaman kung ano ang dapat iwasan o bawasan para hindi mo masayang ang lahat ng effort na ginagawa mo. Unahin natin ang sobrang alat na pagkain. Alam mo ba na ang labis na sodium ay nagdudulot ng fluid retention o pamamaga sa katawan, kabilang na ang mga kasukasuan? Kapag namamaga ang tuhod, mas mahirap gumalaw at mas mabilis masira ang cartilage. Kaya kung mahilig ka sa instant noodles, processed meat tulad ng hotdog at longganisa o chichirya na sobrang alat, panahon na para bawasan ito. Hindi naman ibig sabihin na hindi ka na pwedeng kumain ito kahit kailan, pero gawin mo lang itong paminsan-minsan. Mas mainam pa rin ang sariwang ulam na ikaw mismo ang nagluluto para kontrolado mo ang dami ng asin. Pangalawang dapat bantayan ay ang sobrang matatamis. Oo, masarap ang cake, soft drinks, at matatamis na tinapay, pero kapag sobra-sobra, pwede itong magdulot ng inflammation sa katawan. Ang sobrang asukal ay nakakaapekto sa collagen sa cartilage, kaya mas mabilis itong nasisira. Bukod pa dito, ang labis na matatamis ay maaaring magdulot ng pagtaas ng timbang. At alam mo na siguro na bawat dagdag na kilo ay dagdag na pressure sa tuhod. Kaya kung hindi mo kayang iwasan, bawasan mo na lang ng unti-unti. Halimbawa, kung dati ay 2 baso ng soft drinks ang iniinom mo sa isang araw, gawing 1 beses lang sa 1 linggo. Tapos eventually ay alisin na. Pangatlong dapat iwasan ay ang sobrang pagkain ng processed carbs gaya ng puting tinapay, puting kanin na sobra ang dami, at biskwit na gawa sa refined flour. Ang ganitong klase ng pagkain ay mabilis magpataas ng blood sugar at pwedeng mag-trigger ng pamamaga sa joints. Mas mainam kung papalitan mo ang ilan sa mga ito ng mas masustansyang alternatibo, gaya ng brown rice, whole wheat bread o kamote. Sa ganitong paraan, mas magtatagal kang busog at mas makakaiwas sa inflammation na nakakasira sa tuhod. Isa pang dapat bantayan ay ang pag-upo ng matagal at kawalan ng galaw. Maraming matatanda ang sanay ng maupo sa isang lugar ng ilang oras, lalo na kapag nanonood ng TV o nagkukuwentuhan sa kapitbahay. Pero tandaan, kapag hindi nagagalaw ang tuhod, mas bumababa ang sirkulasyon ng dugo sa paligid nito, kaya mas mabilis mangalay at sumakit. Ang simpleng pagtayo at paglalakad sa loob ng bahay kada 30 minuto ay makakatulong para manatiling maayos ang galaw ng kasukasuan. Hindi kailangan ng matinding ehersisyo, kahit maglakad-lakad lang sa bakuran o maginat ng binti ay malaking tulong na. Panglima, iwasan ang biglaang pagbubuhat ng mabibigat na bagay.
Maraming matatanda ang nasasaktan ng tuhod dahil sa pagbubuhat ng mabibigat ng walang tamang posisyon. Kapag kailangan mo talagang magbuhat, siguraduhin na tuhod mo ang bumababa at umaangat ng sabay sa katawan. Hindi basta yuyuko na lang. Mas mainam kung may tutulong sa'yo para hindi masyadong ma-stress ang kasukasuan mo. Gusto ko ring banggitin ang sobrang pagkain ng matatabang karne at piniritong pagkain. Ang ganitong klase ng pagkain ay puno ng saturated fat na pwedeng magdulot ng pamamaga at magpabigat ng timbang. Tandaan, mas mabigat ang katawan, mas mahirap magtrabaho ang tuhod. Kung hindi mo kayang tuluyang alisin, bawasan mo na lang at palitan ng mas magaan tulad ng inihaw o pinasingawang isda at manok. Ngayon baka iniisip mo, paano kung minsan lang naman ako kumain ng mga ito? Hindi problema kung paminsan-minsan lang, pero ang kalaban natin dito ay consistency sa maling gawi. Kahit minsan lang, pero kapag palagi mong inuulit, parang unti-unti mong pinapahina ang tuhod mo nang hindi mo namamalayan. Kaya mas mabuti nang iwasan hanggat maaari, lalo na kung ramdam mo na ang pananakit o paninigas. Gusto kong ibahagi ang kwento ni Nanay Leticia, edad 81. Dati, araw-araw siyang umiinom ng soft drinks at mahilig sa matatamis na biskwit. Madalas din siyang kumain ng instant noodles kapag walang oras magluto. Noong una, akala niya normal lang ang pananakit ng tuhod dahil sa edad. Pero nang simulan niyang bawasan ang matatamis at maalat at pinalitan ng mas maraming gulay at sabaw ng buto, unti-unti niyang napansin na mas magaan na ang pakiramdam niya kapag naglalakad. Hindi agad-agad pero makalipas ang 6 na buwan, mas bihira na siyang mangailangan ng tungkod. Ito ang gusto kong tandaan mo. Hindi lang ito tungkol sa pagkain ng tama, kundi pati sa pag-iwas sa mga bagay na pwedeng sumira sa kasukasuan mo. Parang bahay iyan. Kahit anong ganda ng materyales na ginamit mo sa pagkakagawa, kung palagi mo namang pinapabayaan at hinahayaan mabasa sa ulan, sisira rin ito. Ganon din sa tuhod, kahit anong dami ng collagen na makuha mo, kung palagi ka namang may sobrang asukal, alat at taba sa katawan, mabilis pa rin itong masisira. Bukod sa pagkain, mahalaga ring iwasan ang sobrang pagyuko o pagkakaupo nang nakabaluktot ang tuhod ng matagal. Kapag palagi mong ginagawa ito, mas naiipit ang circulation sa tuhod at mas mabilis mangalay. Mas mabuting magpalit-palit ng posisyon at maginat paminsan-minsan para manatiling malakas ang daloy ng dugo. At isa pang simpleng pero mahalagang tip, mag-ingat sa madulas na sahig o lugar. Maraming matatanda ang nasusugatan ng tuhod, hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa biglaang pagkadulas o pagkadapa. Kaya siguraduhin na laging tuyo at malinis ang sahig, at kung kinakailangan gumamit ng sapatos o tsinelas na may maayos na kapit. Mas mabuti ng mag-ingat kaysa magpagaling ng injury na pwedeng magpahina sa tuhod habang buhay. Sa susunod na bahagi, magpo-focus tayo sa kombinasyon ng lahat ng natutunan natin mula Part 1 hanggang Part 4. Pagsasamahin natin ang mga pagkain, inumin at simpleng gawain para makagawa ka ng madaling sundan na routine na pwede mong gawin araw-araw para sa mas matatag at mas malakas na tuhod kahit lumampas ka pa sa edad 80. Ito ang magiging gabay mo para hindi ka na manghula kung ano ang susunod mong gagawin. Lahat ay malinaw at kayang sundan ng kahit sinong senior. Kung nandito ka pa hanggang ngayon, i-comment mo ang iwas sira tuhod. Ngayong nasa huling bahagi na tayo ng ating usapan, malinaw na hindi mo kailangang gumastos ng malaki o bumili ng kung ano-anong mamahaling suplemento para manatiling malakas ang tuhod kahit sa edad 80 pataas. Ang kailangan mo lang ay kaalaman, tamang pagpili ng pagkain, pag-iwas sa nakakasama at consistency sa araw-araw. Sa puntong ito, pagsasamahin natin lahat ng natutunan mo mula Part 1 hanggang Part 4 para mabuo ang isang routine na pwede mong sundan simula bukas o simula bukas mismo para sa mas matibay at mas malakas na tuhod. Unang-una, isama sa almusal ang isa sa mga powerhouse foods na nabanggit natin. Kung may oras ka, magpakulo ng sabaw ng buto at uminom ng 1 tasa nito sa umaga.
Habang iniinom mo ito, isipin mo na pinapadulas at pinapalakas mo ang cartilage sa tuhod mo. Kung wala kang sabaw ng buto, pwedeng malunggay omelette o nilagang kamote na may dinurog na linga. Ang almusal ay hindi lang para mabusog. Ito rin ang unang hakbang para bigyan ng tamang gasolina ang tuhod mo sa maghapon. Sa kalagitnaan ng umaga, gawing merienda ang prutas na may sustansya para sa joints gaya ng saging. Bukod sa potassium na pampigil sa pangangalay, nagbibigay rin ito ng energy para makagalaw ka ng mas maayos. Kung gusto mo nang inumin, gawing kapalit ng kape ang mainit na salabat mula sa sariwang luya para mabawasan ang pamamaga sa kasukasuan. Sa tanghalian, subukan mong magluto ng ginataang kalabasa at malunggay na may inihaw o pinasingawang isda. Sa isang ulam, nariyan na ang beta-carotene, vitamin K, calcium, omega-3 fatty acids at antioxidants na sabay-sabay nagtutulungan para palakasin ang tuhod mo. Tandaan, mas masustansya at mas mabisa kapag sariwa ang sangkap, kaya kung pwede, mamili sa palengke kaysa sa supermarket para mas bago ang gulay at isda. Sa hapon, uminom ng tubig. Maaaring parang maliit na bagay lang, pero ang hydration ay kasing halaga ng pagkain ng tama. Kung kaya mo, gawing habit na may dalang maliit na bote ng tubig kahit sa loob ng bahay para mapaalalahanan kang uminom. Maaari ka ring magmerienda ng nilagang munggo o kahit tinapay na gawa sa whole wheat na may konting yogurt para sa probiotics. Sa hapunan, mag-focus sa magaan pero masustansyang pagkain. Pwede itong tinola na may maraming pechay at malunggay, may kaunting manok at sinabawan ng mainit. Kapag magaan ang hapunan mo, mas maganda ang tulog mo at mas nabibigyan ng panahon ng katawan para mag-repair ng mga nasirang tissue at cartilage habang natutulog ka. Ngayon, para sa mga pagkain na dapat iwasan, ulitin natin para malinaw. Bawasan ang sobrang alat tulad ng instant noodles at processed meat. Iwasan ang sobrang matatamis tulad ng soft drinks at cake. Bawasan ang processed carbs tulad ng puting tinapay at biskwit. At limitahan ang matatabang karne at piniritong pagkain. Ang pag-iwas sa mga ito ay kalahati ng laban para manatiling malakas ang tuhod mo. Hindi lang pagkain ang mahalaga sa routine mo, kailangan ding may kaunting galaw araw-araw. Kahit 10 minuto lang ng mahinang stretching sa umaga ay makakatulong para maging flexible ang tuhod. Subukan mong maglakad-lakad sa bakuran o loob ng bahay o mag-akyat baba ng ilang baitang ng hagdan kung kaya pa. Tandaan, hindi kailangang mabigat ang exercise. Ang mahalaga ay consistent na may galaw ang kasukasuan mo. Isa pang mahalagang bahagi ng routine ay ang tamang timbang. Alam natin na habang tumatanda, mas mahirap magbawas ng timbang, pero bawat kilo na nababawas mo ay nakakapagpabawas din ng pressure sa tuhod. Halimbawa, kung makakabawas ka ng 2 kilo sa loob ng ilang buwan, malaking ginhawa na yon sa bawat hakbang na gagawin mo. Huwag mo ring kalimutan ang kaligtasan. Siguraduhin na hindi madulas ang sahig, maayos ang ilaw sa paligid ng bahay at may sapat na suporta kung kailangang maglakad sa mas mahahabang distansya. Maraming injury sa tuhod ang nangyayari dahil sa simpleng pagkadulas o pagkadapa at minsan, iyon ang dahilan kung bakit hindi na muling bumabalik sa dati ang lakas ng tuhod ng matatanda. Kung pagsasamahin natin lahat, ganito ang pwede mong maging pang-araw-araw na plano. Sa umaga, magsabaw ng buto o malunggay omelette. Maglakad-lakad ng kaunti. Sa merienda, prutas gaya ng saging o nilagang kamote. Sa tanghalian, gulay na may isda tulad ng ginataang kalabasa at malunggay. Sa hapon, tubig at munggo o yogurt. Sa hapunan, magaan pero masustansya, gaya ng tinola o pinasingawang isda. Iwasan ang matatamis at maalat na pagkain at panatilihin ang paggalaw ng tuhod sa maghapon. Marami sa mga matatanda na nakita kong malakas pa ang tuhod sa edad 80 ay hindi perpekto ang routine nila araw-araw. Minsan, nakakakain pa rin sila ng bawal o nakakalimutan mag-inat. Pero ang pagkakaiba nila ay mas marami silang araw na tama ang ginagawa kaysa mali. Ibig sabihin, hindi mo kailangang maging mahigpit sa sarili mo. Ang mahalaga ay alam mo ang direksyon na tinatahak mo
at mas madalas mong pinipili ang mabuti para sa katawan mo. Isipin mo kung anong klaseng buhay ang gusto mo pagdating ng 5 taon. Gusto mo bang masaya kang nakakapaglakad kasama ang mga apo mo sa parke? Nakakapag-ikot sa palengke nang walang iniindang sakit? O gusto mong nakaupo na lang sa isang sulok dahil masakit at mahina na ang tuhod? Ang sagot ay nasa mga desisyon na ginagawa mo araw-araw, simula ngayon. At ito ang huling paalala ko. Huwag mong ipagpaliban ang pag-aalaga sa tuhod mo. Kahit anong edad mo ngayon, may magagawa ka pa para palakasin ito. Hindi mahalaga kung may nararamdaman ka na o wala pa. Mas mabuti nang mag-ingat kaysa magsisi sa huli. Kung susundin mo ang mga payo natin mula part 1 hanggang ngayon, malaki ang tsansa na magiging mas magaan, mas masigla at mas malakas ang iyong galaw kahit sa edad 80 pataas. Hindi ito instant, pero siguradong sulit ang bawat hakbang. Kung nandito ka pa hanggang sa huli, i-comment mo ang tuhod walang sakit.